Ano nga ba ang comment po ni Nanay Hansel? May dahilan po ang lahat at ganyan nga po nababas na si Biancy ng walang dahilan. Di nyo kailangan malaman na ang dahilan dahil ayaw po ni Biancy na may nababas na kahit sinong tao. Huwag niyo po kaming iwan guys kahit ano man mangyari. Yung part 97, hindi raw po yun prank, ibig sabihin may problema, may issue. Ang EDSI ho ba ay magtatagal pa o talagang hihinto na? Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang panig man po tayo ng mundo naroon at sa araw nito panibagong vlog po tayo. Pag-uusapan po natin yung patungkol po sa reaction ho ng nanay po ni Biancy, na kung saan ngayon, hindi na po siya nakapagpigil. Dahil alam naman po natin, si Biancy ho ay nagkakaroon ng mga bashers dahil nga po doon sa nakaraang vlog mga bayan po natin. So sa pagkakataong ito, pag-usapan natin dahil madalas nangyayari po ito, nagre-react yung nanay ng mga K-Angels natin dahil nga po sa mga sinasabi ng ilan. Tapos syempre ho, may mga pinaghuhugutan din yung ibang mga viewers nag-iisip ng kung ano-ano. So sa pagkakataon pong ito, gawan po natin ng maiksing reaction video po. Pero maya-maya po ng konti. At magpapaalala po muna si Kuya July, kung meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, July Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page naman po, July Paunil 2.0, pwede po nating i-follow at saka po pwedeng i-like. So maraming salamat po sa inyong lahat. At pakisuportahan ho sina Kuya Val Santos Matubang at saka po si Kalinga Prab. Pati po yung bagong channel, yung family vlog po, ang mga content, pakisuportahan po yun. At kung okay lang po yung mga Linga partners, isama rin po natin. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin itong patungkol nga po sa nanay ni Biancy, na kung saan nga po nag-comment po siya. Yan po ay nakapublic. Mamaya po babasahin po natin yung comment ni Nanay Hansel para ma-analyze po natin kung ano nga ba ang ibig sabihin. Pero siyempre po, yung ganitong mga pangyayari po ay hindi na po yan bago. Dahil nga po nung nakaraan, yung nanay naman po ni Carla, hindi rin po nakatiis, nakapag-post din po sa Facebook, patungkol naman po sa kanyang anak na si Carla. So nagkakaroon din po ng mga bashers, naninira. So bilang nanay, talagang nakakapagsalita rin po sila o nakakasagot sila sa mga napapanood din nila mga kabayan po natin. So sa pagkakataong ito, si Nanay Hansel ho ay ganun din, nanay po ni Biancy mga kabayan po natin. At yun naman ho ay naumpisan na po nung nakaraan. Dahil si Biancy nga po may mga post about naman po doon sa mga legit bashers niya raw. Ibig sabihin, naramdam ni Biancy na siya ho ay nababas po talaga mga kabayan po natin. At napapansin niyo po, habang tumatagal, medyo nagiging complicated ho. Kumbaga ho, nagkakaroon po ng connect doon sa mga nakaraan. Halimbawa, nung nakaraan po kasi, kung natatandaan niyo po yung nagka-issue po noon, sina JP, na sinasabi wala ng EDSI, na sinabi niya naman yun po ay joke lang mga kabayan po natin. Pero kung ating iisipin po kasi, parang related ho dito sa mga pinangangambahan ng mga viewers natin. Ano po? Tapos pangalawa, doon po sa episode 97, may part po doon na si Biancy ay nagpo-propose siya o kaya nagsasuggest na itigil na po yung EDSI, mga kabayan natin. Kaya nga po yung mga reaksyon naman po nung karamihan ay talagang nag-aalala. Bagamat karamihan naman sa kanila, ang iniisip yun po ay prank lang. Pero aminin man po natin sa hindi, yung iba ho ay nag-iisip na baka hindi prank talaga yon. Lalo't nabanggit din po ni Kalingap Edo nung nakaraan na yun po ay hindi prank. Kaya lalo pong lalong nag-aalala po yung ilan. Kaya napaka-aktibo ho sa comment section ng mga vlog related po dyan. Huwag niyo po kaming iwan guys kahit ano man mangyari. Hindi yun prank guys, seryoso yun. At dyan po natin makikita yung iba't ibang opinion. Yung iba naman ho ay naninindigan na kampante po sila sa EDSI. Walang problema dyan. Magtatagal yan. Totohanan yan. So wala pong problema yon. Yung iba naman ho, mga nagdududa, pinagtatagpi-tagpi po yung mga bagay-bagay na nababalitaan nila, nababasa sa mga comment section. Kaya sila po ay nag-aalala at hindi na rin po mapanatag. Ano po? Tapos yung iba naman ho, ito po yung mga buzzers ho talaga. May alaman sila sa wala, ang nasa isip po nila ay siraan ng siraan si Biancy. So hindi po natin alam kung saan nanggagaling po yan, kaninong kampo yung naninira po kay Biancy mga kabayan po natin. Pero siyempre po sa pagkakataon pong ito, dahil sa mga binanggit ko na yan, yung nanay po ni Biancy ay talagang hindi na rin po nakapagpigil. Merong live stream po yung mga kasama natin sa Team Kalingap, siya po ay hindi nakatiis, nag-comment po siya. Ano po? Ano nga ba ang comment po ni Nanay Hansel? Ito, panoorin po natin at pakinggan. Hansel Jane Ilona Batalero. Sabi niya po,
May dahilan po ang lahat at ganyan nga po nababas na si Beyonce ng walang dahilan. Sa part niya po siguro po, panahon na para po naman ipaglaban namin ang anak. Masakit po para sa amin na napagsasalitaan ng masama anak ko. Kasi po kami po nakakakilala sa pagkatao niya. Di niyo po nakikita ang bawat galaw niya. Nasasaktan po anak ko sa mga pananalita ninyong mga basher kayo. Di nyo kailangan malaman na ang dahilan dahil ayaw po ni Beyonce na may nababas na kahit sinong tao. Ganyan po kabait anak ko. Kaya po sa mga basher po dyan, wala po kayong alam. Manahimik na lang po para po walang gulo. At kung ayaw nyo sa anak ko, di naman po kayo pinipilit. Saka di naman po natin mapilit kung ang tao ayaw sa'yo. Di naman kailangan ipagsiksikan ang sarili sa taong di ka gusto. Salamat po at pasensya na po kung nakapagsalita ako ng ganito. Masyado na po kasi nasasaktan lang po ako para sa anak ko. So ayan po mga kalingap, maliwanag po yung comment po ni Nanay Hansel. Sinasabi niya, wala hong dahilan para ho iba si Beyonce. Si Beyonce nga raw po ay napakabait. Kumbaga po kinoconsider ho yung ibang tao na kahit hindi siya dapat ang binabas, pero tahimik po siya para hindi ho makasira sa ibang tao, mga kabayan po natin. Sabi nga, hindi nyo kailangang malaman ang dahilan. Ibig sabihin ho, kung sakasakali man ho, ano man po ang alam nila, parang okay lang na hindi maipaliwanag. Basta si Beyonce ho, wag lang pong ibabas, mga kabayan po natin. So maliwanag po yung mensahe po ni Nanay Hansel at ako po ay iniintindi ko. Yan po ay dala lamang po ng pag-aalala sa anak na nakikita niya na talagang maraming nang babas kay Beyonce na hindi naman marapat, kaya siya po ay napilitang magsalita o kaya mag-comment. Kaya ang panawagan ko po siguro sa mga viewers naman po natin na mahilig mag-post o kaya nagko-comment, iwasan po natin, mga kabayan po natin. Si Beyonce sa pagkakakilala po natin, mabait po yan, pati naman po yung pamilya po nila, mabait po yan. Ngayon kung sakasakali may mga dahilan sa likod po noon, mga kabayan po natin, hayaan po natin muna sila, lalo na po kung wala naman po tayong alam sa pinakadetalye po niyan. Although maliwanag po sa comment na parang may mabigat na dahilan po na hindi po pwedeng sabihin kasi meron pong mababas. Ano po? So siguro po sa ngayon, hanggang doon lang po muna tayo, mga kabayan po natin. Kasi hindi po natin pwedeng pangunahan, tayo po ay magbabase lamang ho sa mga vlog, sa mga ganitong pahayag. Pero yung pangunahan ho natin, lalo na po kung mga chismis lang naman sa likod-likod, hindi po natin po pwedeng gamitin yung dito. Ano po? So para sa akin ho, mag-antay lang po tayo sa tamang panahon. Ang EDSI ho ba ay magtatagal pa o talagang hihinto na? Ano po sa opinion po natin? Ang EDSI ho ba ay magtatagal pa o sa palagay natin ay medyo magpapahinga na, mga kabayan natin? Dahil nga po sa mga nangyayari, yung part 97, hindi raw po yun prank, ibig sabihin may problema, may issue. Ano po? Yung issue na yun, hindi na ho ba kayang dalhin ni Beyonce? At hindi na rin ba kayang dalhin ng kanyang mga magulang? Dahil sa mga buzzers na dumadami, mga kabayan po natin. So ang kasagutan po niyan, sasagutin siyempre sa mga susunod na vlog, o kaya naman, yan po ay isasaysay ng panahon. Sa lahat po ng mga viewers po natin sa ngayon, yung may mga nasasagap na kung ano-ano po sa tabi-tabi, huwag kayong mag-alala. Kung yun man po ay totoo, sigurado ho, ihahayag po sa tamang panahon. Ano po? At para sa akin naman po, kung totoo talaga, ay totoo yun. Mahirap kasing pagtakpan kasi mamaya kung tatakpan natin yung tatakpan yan, baka yung nagtatakip, yun po ang mapahamak. O kaya magkaroon ng maraming bashers. Ngayon kung wala naman pong nagtatakpan, ay panatag lang po tayo, mga kabayan po natin. Kumbaga, relax lang po tayo. Sabi ko nga doon sa nakaraang vlog po natin, kung ano man po ang mangyari, dapat naka-ready ho tayo. Magtuloy man po ang EDSI o kaya hihinto yan, dapat ready po tayo at maging masaya na lang po bilang supporters ho ng Team Kalingap. At ganoon na rin po sa mga love team po ng Team Kalingap. So inuulit ko po ang pakiusap natin, huwag naman sanang ibas ho si Beyonce. Actually po para sa akin dito, kawawa talaga si Beyonce dito lumalabas, mga kabayan natin. Kasi una, siya po ay babae. Pangalawa, bata pa po yan eh. Baka medyo marupok pa po yan pagdating po sa bagay na ganyan. Ano, mga kabayan po natin. Tapos pangatlo, hindi ho natin alam yung mga behind the scene o kaya yung off-cam po. Hindi natin alam kung may mga konting nangyayari po dyan na sila lang po ang nakakaalam. Kaya sana po, iwas-iwasan po natin yung pambabaso sa mga Kalingap Angels, pati po sa nanay. Mamaya, idamay nyo po yung nanay. Huwag naman po sana para hindi na po lumala. Ano? Kumbaga ho, gaya ng sinabi ko kanina, hintayin po natin yung tamang panahon. Lahat naman po ng bagay ay ihahayag sa kalooban po ng Panginoon. So yan lang po muna siguro ang ating mixing reaction video po patungkol po sa bagay na yan. Dito nga po sa naging reaction po ni Nanay Hansel sa mga nambabas ho kay Beyonce. Ano po, yan lang po muna siguro. Maraming salamat po sa inyo. Kung inyo ba itong nagustuhan, pwede naman po nating i-share. So muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna.
Kita-kita ulit tayo sa mga sunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye.